Good day guys, so ito, another issue na naman. Mayroon naman problema itong ating customer. Gusto ko lang i-share sa inyo. Baka mangyari sa inyo to para at least meron natin kayong idea, no? So ito, ang concern nito, hindi na lang yung sasakyan dito. Nasa biyahe raw sila, may umingay, and then umusok, no? May umusok din sa ilalim, sa may driver side. So, ang nangyari, pagkatapos ng usok, nawalan na ng aircon, nawalan ng lamig yung kanyang aircon. So, ngayon check ko kung ano yung makikita natin. So, makikita ko na issue pagka mga ganitong pagkakataon. Kasi natakot nga sila dahil may bigla daw umusok sa ilalim. So, napacheck na rin nila to sa area ng Pangasinan. Dahil doon nangyari, no? Tignan natin kung ano yung totoong issue niya. Ngayon, from Cavite, dinala nila rito para ma-actual check o kung ma-diagnose kung ano yung talaga naging problema, no? So, i-share ko sa inyo kung ano naging problema nito. Ito, babangkasin ko na. Yan. So, ayan. So, kung ito nung nangyari, habang tumatakbo sila, nawala nga ng aircon. Bago yun, may umusok daw doon sa ilalim. So, mayroon silang pinagdalaan. Ang ginawa ay tinanggal daw yung belt. So, dito pa lang may idea na ako na baka stuck up yung compressor or idler bearing. So, possible ito rin yung umusok dahil umiikot yung belt. Pero alin man dyan, yung idler bearing or yung tensioner bearing at saka yung compressor kung ano yung hindi umiikot, no? Yan. May mga chinek din daw sa wiring pero tingin ko nasa compressor. Una hindi na balik yung tornilyo. Okay. So, tanggalin ko yung upuan, open yung engine bay para mapakita ko sa inyo kung ano yung issue sa ilalim. Okay. So, ayan. Nabuksan ko na yung engine bay. So, ang nakita kong problema, ito, no? So, upon checking, nakikita sabi nila na ipit dito. Ipit daw eh. Okay, so ito, idler tensioner bearing, ayan, good, no? Umiikot. Dito ang problema, ayun, yung compressor. Ayan. Stock up yung compressor. Ang naging problema niya, stock up yung compressor, pati yung bearing hindi umiikot. So dalawa, pakat yung gitna at saka yung pinaka bearing ayaw umiikot. Pati yung gitna ayaw eh. Okay. So, possible ang issue nito. Compressor, no? So, tanggalin ko yung compressor. Sa pagtanggal ng compressor, ayan, tanggal ang alternator syempre. Bracket. Ayan. Okay, so tanggalin ko muna. Okay, so dito guys, tinanggal ko ngayon yung socket dun sa compressor. Kasi kailangan alamin ko rin, no, bakit nag-stack up ang compressor, no? So ano ang naging issue, bakit siya huminto or bakit siya stack up. So ngayon ganito gagawin ko. So ayan, check yung fuse. So upon checking, ang nakakabit 10 amperes pero hindi pumutok, no? Yan, hindi pumutok ang 10 amperes. Pinalitan ko ng 20. Switch on ignition pero wala, dapat gagana yung mga condenser fan. So wala. So walang reaction yung ano, no, electrical. So ngayon, kaya siguro tinanggal dito. Nagbukas sila dito. Nawala ang supply. So meron tayong issue sa electrical ngayon. Kailangan makita rin natin kung bakit hindi gumagana yung condenser fan.
Kasi intact naman. Tignan natin ngayon kung merong Freon. Okay, tinanggal ko na yung grills. Nakita na naman ang problema. Ayan. Binuksan na naman yung charging bulb, wala na naman yung takip. Ayan, hindi na naman nabalik yung takip. Nagbalat sila dito. Tiyanak siguro kung may supply. Ayan o. So wala na naman yung takip. So, gagawin ko dito, check. Lagyan natin ng gauge. Yun. Walang Freon. Yan ang problema. Wala siyang Freon. Okay guys, so ang problema, kaya walang reaction yung system, yung electrical, dahil walang Freon, no? Walang signal na ground galing doon sa pressure switch. Ngayon, meron akong titignan kasi nga diniagnose or troubleshoot to. So tignan natin kung ano yung meron dito sa electrical. Okay, so goods tayo dito. Mayroong thermostat, naglagay siguro ng manual. So hindi ko rin matandaan, no, kung dati na yan dyan. Kasi itong sasakyan na to, dati rin hindi mapatino ang aircon na to eh. Pero napatino natin yan. Ang problema, ito ngayon ng trouble. After ilang mga years, 2 years na siguro, may thermostat na rin pala siya dyan na manual. Ngayon, may pressure na ang system. So gumagana na yung mga fan. So working yung mga fan. Yan, nilagyan ko ng pressure konti. Hindi bumababa. Ang tanong, bakit nawala yung Freon? Kasi yung Freon niya naubos. So nawala. So possible may leak. Ngayon ang gagawin ko dyan, mamonitor ko yung gauge. Kung may bumababa talaga, mayroong leak, so kailangan hanapin yung leak. So possible na ubusan ng Freon, kaya nag-stack up yung compressor. Pero dapat mag-shutdown eh. Hindi pa rin siya dapat mag-stack up basta-basta yung compressor na to. Plus din pala dito. Okay, so ngayon tanggalin ko na yung compressor para matignan natin kung ano yung problema ng compressor. Tapos sa dulo ng video na to, malalaman nyo kung ano yung naging issue nyan, ano yung problema ng system ng aircon. Okay, so yan, nabuksan ko na. So ayan na yung compressor, kita na natin. So original pa yung compressor nya, pero mukhang nag-init talaga, oh. Tanggal yung sticker. Ayan, hindi siya maikot yung bearing at saka yung gitna. So ano, nag-melt na yung plastic dito, sobrang init. Pati yung plastic dito, oh, nag-init na. Sunog na to. Yan, oh, ayaw maikot. Okay, so tatanggalin ko na yan. Ito ngayon may issue pa isa. Ayan, oh. So ayan, kanina nasa 30. Konting pressure lang nilagay ko, no, pero 30 kanina bumababa. So may leak ang system nito, no. Tinik ko na sa compressor, wala. So possible, sabi rin kasi ng may-ari bago mangyari, dito ang problema, may naamoy silang may Freon. Yan. So possible baba ko rin yung evaporator sa harap, para isang gawaan lang, no. So dito marami-rami tayong babaklasin at gagawin. Okay, so baba ko na yung compressor. Okay, so yan na. Ito natin yung compressor, ha? Ayan. So stack up yung bearing dito, stack up din tong loob ng compressor. Ayan. Hindi mo nakakapit yung clutch, pero hindi mo maikot din yung gitna. Ayan. Dito wala rin. Okay, so replace tayo ng compressor. Grabe init ito, nalusaw. Okay. Okay, so
Ayan, napakras ko na yung evaporator sa harap. So dito may napansin ako. Ayan o. Nagkaroon dito ng pamamasa. Ayan. May oil. So dito tignan natin. Evaporator. Ayan. So ito ang issue niya. Ayan. Ay, meron dito. So dito nakapagtaka bakit punong-puno ng oil. Ayan o. Hindi naman galing sa loob. So possible nandito ang issue. Okay. So ligtas natin. Tignan natin kung saan gagaling yan. Okay, so ayan. Nabuksan ko na. Kamag-anak ni Tonyo nandito pa tayo. Okay, so ito yung naging issue. Ayan. Ito matulo. Nilagyan ko ng pressure ngayon yan. So nandito. Ito ang naging issue. Yun. Woo! Ayan o. Oh. So butas ng tubo. Oh. Okay. So ayan, nabaklas ko na. Ito no. So ito yung may butas. Ayun. Oh. Okay. So ngayon gagawin ko dito, meron akong surplus dito na original. So ito walang tama yan. Kompleto rin yung foam saka yung goma. So ito na yung kakabit ko kasi kailangan ko rin iligtas tong evaporator. Sabay na natin yung cleaning. Then assemble na yan. Tignan natin kung ano yung status ng evaporator. Okay. So after ilang minuto or kalating oras na yata, nakaligtas yung ating evaporator. So wala naman ako nakikita ng leak, ano. And then habang nakaligtas yan, nilinis ko na rin yung likod. Pull down yan. Ito na yung evaporator niya, malinis na. So ina-assemble ko na lang para ibaliktad. So mamaya paliwanag ko sa inyo kung bakit nagkaganyan yung system niya. Kung ano yung tingin ko na naging problema o naging issue. Okay, so kakabit ko muna ito. Okay, so ito na yung bago natin compressor. Ayan, dumating na. So ang baranda ginagamit ko ngayon, balayo. Balayo ngayon ang gamit natin. So ito na yung luma. So ito natin system, flashing natin bago natin kabit ito. Okay, so yun na. Nakakabit na yung bagong compressor. So napalit din tayo ng drive belt sa compressor. Pero dito sa dalawa hindi muna kasi original na belt yung nakakabit. And then maganda pa. Ayan o. Okay. So tatakpan ko na lang yan. And then dito tayo sa harap. Okay, so kompleto na natin itong harap. Nabalik ko na yung evaporator. Dito na ako ngayon sa condenser. So ayan yung condenser niya. Madumi rin, no? Tapos yan, biktima ng patong pan, no? Ang pan niya kasi dati yung nakapatong lang, yung wala sa bracket, wala sa gilid. Yan, so ganyan na nangyayari. Kaya kayong mga fan nyo, tignan nyo, baka nakapatong lang kasi ganyan ang ginagawa ng iba. So natutupi. Yan. Okay, so lilinisin ko yan bago ko ibalik para gumanda yung cooling system ng kanyang aircon. Okay guys, so yun na. Medyo palapit na tayo sa pagtatapos. Nakabit ko na yung mga condenser niyan. Nakapagpalit na din ako ng filter dryer. So ngayon binabacuum ko na lang yan. So after ng vacuum niyan, pwede ko nang karga ng Freon, no? Then testingin natin. Okay, so nakaligtas na ako ngayon. Ako naka-vacuum. May isa pa akong issue nakita, no?
may isang issue pa akong na-discover. Kasi sabi rin nito, nagtulak sila. After ng mga pangyayari, kinuha nga sila, nagtulak. So, dito. Teka. Ay, dito. Tatanggalin ko tong negative. Sabi kasi nila nagtulak sila eh. Yan. Okay. Dito, pag kinalagay ko, nag-spark. Yan. Diyan may tumutunog dun. Yan. Okay, so ang tumutunog, ito. Yun yung relay dito. Ayan. So, panibagong problema. Yan. Tumutunog to. Kahit naka-ignition off. Tapos, kabit natin itong battery ulit. Yan. Okay. Yan. Yan nyo ha. Tanggalin natin susi. Gumagana. Gumagana yung blower. Yan. Kahit wala susi. Opo yun. So hindi pwede yan. Hindi nyo normal yan. Dapat di gagana yung blower yan. Okay. So electrical troubleshooting yan. Hindi dapat gumagana tong relay na to nang wala yung susi o hindi naka-ignition. Okay. Ito na tayo sa labas. So upon checking, naka-vacuum. Mukhang wala naman leak na. Hindi gumagalaw yung gauge. So kakargahan ko na ng preo niyan. Okay guys. So ito na. Sabi ko sa inyo, sa huli natin makikita yung problema. So yun, nakita nyo yung may kuryente, no? Dito. Yan. Sabi ko nga sa inyo, kung ito dapat hindi gumagana. So ngayon, pababa ang wire niyan papunta dun sa ilalim. Itong puti, itong maliit na blue. Pababa yan doon kasi ignition yan sabay ng system ng ng aircon. So wala dyan yung problema. Nakita ko na. Kasi pwede ko naman shortcutin yan, tap ko lang to sa ignition, gagana na yan. Pero dito yung problema. Okay, so nandito tayo sa ilalim. Okay, so dito obserbahan nyo. Gumagana yung compressor pag nagalaw ko to. Ayan o. Nag-i-engage yung compressor. Ayan. Lumalagatik yung compressor. Ayan. Ayan. Ayan, doon. Nag-on yung compressor. Ayan. Napaliwanag ko sa inyo yan. Ayan o. Nag-on off. Ay, nako. Okay. Okay guys. So ito. Ito na yung malalim. Ang sinasabi ko. Ganito ang naging problema niyan ngayon. Ha? Ang naging problema niya, nagkaroon ng contact doon. So kahit mamatay yung thermostat dito, kasi patay yan eh. Walang nakauna susi, walang nakauna switch. Pero kaya niyang pagganahin yung compressor. So yan ang naging issue ngayon. So ang nangyari dyan, possible tumatakbo sila mabilis, so dapat nag-cut na yung thermostat. So nag-signal na ng cut yung thermostat, pero nagko-contact pa rin doon, nag-short pa rin, gumagana pa rin yung compressor kahit kahit mag-cut na yung thermostat. Ayun o, gumagana o. Yan. Sabi kasi nila, after din na magloko na yan, nagtulak sila. Ayan. So nakita ko na. Doon na ang problema niya. So ang nangyari, tumatakbo na mabilis. Hindi na mamatay si compressor kahit na malamig na dapat nag-on off siya. So napuwersa siya ngayon. Napuwersa siya, kaya siya na nag-stack up.
no? Yan ang naging issue niyan. Tapos ang next na issue yung dito nga yung leak. Yung leak sa istorya kasi nung mayari, wala kasi dito eh, no? Nag-leak muna, then pinaayos nila. Tapos the next na naging problema, yun na. Yun namang compressor. Umingay daw. Siguro napuwersa na kasi hindi nagka-cut. Tapos nung bandang uli, ano naman, nag-stack up na. Kaya pinutol nila yung belt. No? So ngayon, hanapin ko ngayon kung ano yung problema na yan. So possible nandun sa may socket sa terminal. Baka merong grounded o merong nabalatan. Tignan ko kung kaya kong pakita sa inyo, no? Pero gawin ko ng paraan na makita nyo kasi nasa gipit na lugar, or i-share ko na lang sa inyo kung ano yung naging nakita kong problema. Ito malalim to, walang susi, wala lahat, pero gumagana yung compressor, nagkiklik eh. So yan yung time na malulobat nga kasi kahapon tinulak nila to eh. Okay, so trace ko kung ano yung problema. Okay guys, sabi ko nga sa inyo, siyempre hindi kompleto yung video pag hindi nyo nakita yung issue. Eto, nakita ko na issue. Bakit nag-on yung compressor at bakit merong supply yung relay. Eto, ayan ang may sala, no? So tinanggal ko ulit yung upuan dito kasi yan shorted, sunog. So yung wire na papunta dito, patawid doon, papunta sa dashboard. Ayan, yung isang bungkos kasi dyan, pababa. Ayan yung may puti na yan, pababa, papunta yan dito. Ayan, papunta sa supply ng compressor. Ayan, ang idle up, nandito. Ayan, sunog. So, yun ang naging problema. Nag-steady on yung compressor, kaya napuwersa, nag-stack up. At bukod doon, yung nagtulak sila na low bat dahil yan dito. Okay, so ito ngayon ang ayusin ko para bumalik sa dati yung electrical niya, no? Hindi magkaroon ng shorted, hindi mag-lobat. Ayan na guys. Oh, di ba? Hindi mo ayusin yan, hindi mo hanapin yan. Ba, masisira ulit yung compressor niyan. Magkakadaleche-leche yan. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo na nasa bandang uli. Papakita ko sa inyo kung ano yung naging issue. Ayan, eto siya. After ko kasi mabuo lahat, doon ko pala nakita, no, sa bandang uli. Kasi kailangan maayos yung issue para sabihin mo totally quality na yan, no? Okay, so ayusin ko na lang yung wiring yan, palitan ko yung mga wire na sunog para matapos na natin to. Ayan na. Okay, so naayos ko na yung wire doon. Naibalik ko na rin yung socket. So ngayon tingnan nyo, hindi na gumagana yung blower. Ayan, patay susi, nakakabit na yung battery, wala na, ha? Hindi na gumagana. Kanina gumagana kahit walang susi, no? Ayan. Okay, tutestingin na natin. Ayan, may blower na. Ayan. Okay. Okay, so ayan na. Working na yung aircon natin. Ayan. So, nag-automatic na yun. Hindi na yung aircon natin, kamay natin. Hindi ko pa nisasara dito. Dahil check yung electrical, okay na. Ayan. Ayan. Nalagay ka rin, and then nag-automatic na. Nakabukas lang. Kasara ko muna lahat yan. Ayan. Nasara din natin. Ang narinig nyo, nag-automatic. Pero mas malamig pa yan kung sarado. So sasara ko na yung engine bay. Sasarado ko na lahat yan. Ayos na lahat yan. Kailangan na lang i-finalize, no? Okay guys, sa wakas tatapos na, no? So yun na. Ito na yung ating ginawa. Okay. Working na lahat. Tutuwa na yung may-ari nito. Kasi
may biyahe raw to eh. So nasabay-sabay na natin cleaning, palit ng compressor, and then yung electrical issue nadali na natin. Yan. Ang wala lang yung takip, no? Wala yung takip. Then nag-automatic na rin yan, no? Select ko lang sa tamang setting kasi naka-manual na to. Pagka manual kasi hindi pwedeng masyado mababa. Kailangan alam mo rin yung timpla, no? Parang original para hindi siya mabigyan sa lamig, no? Okay guys, so sana sa video na to may natutunan ko at konting idea kung paano ko tinatroubleshoot o kung ano yung mga nagiging issue kung ano yung mga nagiging issue ng mga ganito. At sana nakakagdag na naman sa inyong kalaman. Dahil pag may alam, sabi ko, andun pa rin yung reviewing na ulit.